Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, February 19, 2025. Napanood po natin ang rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. I think dito po ito sa Pasay. Kung hindi pa ako nagkakamali, February kahapon ito, February 18. Narinig po natin ang speech ng Pangulo. Opening po, ang sabi niya, lagi kong binibilang ang aking mga kandidato kung sila ba ay kumpleto sapagkat baka nasabugan na sila ng Granada. Well, it was just but a simple joke, maybe on the part of the President. Pero tayo po, we feel something fishy about it. Sapagkat ang tingin po natin, hindi po basta biro yun. It was a mental conditioning of the public na one of these days sa mga rallies nila, bigla pong may sumabog na granada at maraming mapatay sa mga kandidato niya at masaktan. Ganon din ang audience na malapit sa stage. Pagkatapos po isisi sa kabilang kampo kay PRRD. Sapagkat alam po naman natin mga kabarangay, mga kababayan, na si PRRD ay may trademark na violence. So para sa kanila, kung mangyari man yan, ay napakadaling gawin na isisi sa kampo ni PRRD. Kung maalala po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nangyari po ito sa Plaza Miranda rally noong 1971. Ang star personality nila noon ay si Benigno Aquino Jr. Siya po ang star. Hindi po siya dumating ng gabing yon. Biglang may sumabog. At later on, nalaman na ang nagpasabog ay mga CPP, ng Communist Party. Ngunit nagtagumpay ang kampo ni Ninoy Aquino o ng CPP na isisi yun at the time kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So, naideklara ang martial law at naging dahilan para napakabilis ang recruitment ng NPA sapagkat marami nagalit kay Marcos. Ngayon po sa pagkakataon ito, alam po naman natin na medyo ang takbo ng kumpanya ay nagiging pabor sa PDP Laban. So kapag medyo nadesperado na po itong alyansa ng bagong lipunan o alyansa ng bagong Pilipinas, pwede pong mangyari na kunwari lagi namang darating ang Pangulo, sabihin darating siya sa rally sa ganitong lugar, pagkatapos po biglang hindi nakarating for whatever reason. So habang tumatakbo habang nagpapatuloy sa rally, biglang nag-blackout o nag-brown out, may sasabog na granada. Pagbalik ng ilaw, maraming patay, maraming nasaktan. Pagkatapos sasabihin nila talagang kinakasihan ng Diyos ang Pangulo, hindi nakarating for whatever reason. At isisi nga sa kay PRRD. So, anong pakinabang kung sakali ng administrasyon
Well, of course, number one is public sympathy. Sasabihin nun talagang masama si PRRD, kaya magpapatay ng libo-libo o nang walang pakundangan sa buhay ng mga tao. So number one po yan. So sa halip na ang simpatya ng tao sa ngayon ay nasa PDP Laban, pwedeng mag-sweep papunta sa bagong alyansa. Pangalawa po niyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, this could be a good basis for the administration to declare martial law. At kapag nag-declare ang martial law, madali po nilang maniobra ang resulta ng eleksyon na kung saan ang mananalo lahat ay ang ticket ng administrasyon, walang lalabas na panalo sa bahagi ng opposition o PDP Laban. So in other words, kung sakaling mangyari po yun, the possibility ay talagang pabor sa administrasyon. So, pwede po bang gawin yan? Well, pwede po kasi para lamang mailigtas ang bangka ng administrasyon, pwede po silang magsakripisyo ng buhay ng kanilang mga kasama. At kailangan it has to appear na talagang kapanipaniwala na talagang ang may kagagawan yung kabilang kampo ni PRRD. So ito po yung ating pakiramdam dito. Kasi tinitingnan po natin at kung makikita po natin yung speech ng Pangulo, mukhang naging milder siya ng kaunti. Kung dati noong unang salbo, sa Lawag, sa Iloilo, sa Davao, isang tema ng sinasabi niya. Ngayon, nagbago ng tema sa puntong hindi na tayo magsasalita ng masama, wala na kayong maririnig na salitang masama. Kumbaga, nagbait-baitan. Pero pumasok yung ganong joke na binibilang ko lagi, baka masabugan ng granada. Biro, pero sabi nga natin, there's something fishy behind that joke. At yun po ang ating kumbaga pakiramdam dyan. Kaya ang payo po natin doon sa kanyang mismong mga kasama na 12 ingat po kayo sapagkat pwede pong mangyari. Actually, as we have said, it happened in 1971 sa Plaza Miranda. This could be a pattern. Pwede pong mangyari. At doon naman sa mga audience, mag-isip-isip po kayo. Sapagkat, lalo na po yung mga nasa malapit sa stage, or even sa malayo, pwede po rin mangyari yan. Kumbaga, palalabasin that there is a terrorism committed by the other camp. Hindi po malayong mangyari, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. So ano po ang preventive action natin dito? Una, pag-iingat sa lahat ng mga kandidato sa kampo nila at sa mga audience. Sapagkat ito po ang mga possible or probable victims kung mangyayari man yun. Ngayon, sasabihin, nagbibintang po tayo. Well, hindi po tayo nagbibintang. Sinasabi lang po natin ang nararamdaman natin, ang opinion natin tungkol sa bagay na ito. Sapagkat yung mga ganong joke
galing sa isang pangulo na hindi naman ang personalidad niya katulad kay PRRD na talagang yung mga ganong salita ay mga joke. Papatayin kita, papatayin ko sila. Kay PRRD, it is a common word. Kumbaga, accepted as a common joke. Pero kay PBBM, sa kanyang personalidad, hindi ganun yan. So, ang tingin natin dito, it could be a part of, that joke could be a part of a grand design to win the public sympathy for this 2025 May election. Inuulit po natin, hindi po tayo nagbibintang. We are sharing our opinion on the matter bilang warning na rin kung sakali. Ang sa ganon, maiwasan. Sapagkat malaking bagay po yun. Kung halimbawa, mayroon kasi silang ganong plano, well, it would be better to let them know that we know somehow their strategy. Pwede pong maging deterrent yan kapag nalaman nila na alam ng publiko yung kanilang plano na gano'n. Kaya po binabahagi po natin ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sapagkat pinakinggan po natin ang speech ng Pangulo. At yun po ang opening niya. Binibilang-bilang ko kasi baka mamaya may kulang na dyan dahil nasabugan ng Granada. Well, hindi naman po imposible kung talagang gagawin sapagkat historically nangyari na nga po sa Plaza Miranda during the presidency of Ferdinand Marcos Sr. Although at the time, maaring hindi ang author of the act was not the president himself, pero na-blame po sa kanya sapagkat later lumabas sa mga maraming kwento galing mismo sa loob ng CPP na sila ang nagpasabog noon. Kumbaga, they created that situation so that Marcos Sr. could be blamed for the or what happened. At naging dahilan naman yon for Marcos. That was a good reason for Marcos Sr. to declare martial law. Pero dito, it could be most probable na baliktad ang sitwasyon. The author could be Marcos Jr. to win public sympathy. Sapagkat kung obserbahan po natin ang kumpanya ngayon, the wave is favoring PRRD. Kahit ano pong, kumbaga, this cannot be ignored. Kapag talagang close observant ka sa mga nangyayari, makikita talaga ang simpatiya ng tao within and without the Philippines dito sa PDP Laban. Ngayon, yung joke na binitawan mismo ng Pangulo, in fact, among the administration personality, only the President, PBBM, did it. Walang ibang nagbiro ng ganong kundi siya lamang. At sabi nga natin, that was the first time na sinabi niya yun. Pero makikita pa rin natin sa mga susunod na mga appearances niya sa stage to campaign his alliance sa slate kung uulitin niya. Pag yan po ay inulit-ulit na biro at
kahit hindi po hindi na niya po ulitin kasi na-play naman yung rally na yon sa Cuneta Astrodome. Maririnig po ng marinig, i-play up nila ng i-play up. Although minsan lang sinabi yan, kung hindi na niya ulitin, nevertheless, i-play up ng i-play up yan. So, magkakaroon pa rin ng mental conditioning. Ano po ang mental conditioning dito? That kung mangyayari man yung ganon, sumabog ang Granada sa stage ng alyansa at maraming napahamak, nasawi o nasaktan, it would be blamed to PRRD. So, doon po sa mga, siyempre doon sa mga makakarinig na hindi masyadong nag-iisip, sasabihin nila totoo nga na ang may gawa ay yung kabilang kampo, si PRRD. Pero kung tutusin, dahil kasama nga sa plano, mismo sila ang gumawa. Nagsakripisyo lamang sila ng kanilang mga kasamahan to make it appear na talagang believable, na talagang ang nagpatira ay yung kabilang kampo. Kung mawawala nga naman itong mga kandidato na ito, so mananalo yung kabila kasi 12 naman palagi ang papasok. So sinasabi po natin ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat honestly, naalarma po tayo nang unang marinig natin ito. At ina-analyze natin ang sitwasyon. And we came up with this kind of conclusive opinion. Inuulit natin, ito naman po ay haka-haka lamang. Pero atin pong pinipilit na makarating sa sambayan ng Pilipino at maging doon sa mga kinaukulan, especially yung 12 senatorial candidates, na mag-iingat po sila sapagkat they can just be sacrificed. Hindi naman po pag pumutok ang Granada, hindi naman mamimili yun kung sino. Basta yung mga nakaupo doon sa harapan at doon sumabog, yung may nagbato ng Granada, doon sumabog, swerte na lang talaga yung hindi madadali. Kumbaga, yung kinakasihan ng Diyos. Hindi natin alam, siyempre, kung sino. So, ang ibig po sabihin dyan, mas maganda na po yung mag-ingat. Paano ingat? Huwag sumama sa kumpanya nila. Hindi naman po pwede yun. Hindi po pwede yun. So, ang mangyayari po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, bahala na kung sakali. Pero iba na rin po ang nag-iingat sapagkat sa panahon ngayon, posible ang lahat po ay posibleng mangyari. So, inuulit po natin, hindi po tayo nagbibintang. We are airing this because as we have said, we feel something fishy with that joke, no less by the President himself. Kumbaga, hindi pangkaraniwang joke ang tingin natin doon. It is a public mental conditioning. Conditioning sa publiko na posibleng mangyari yung mga bagay na yun. So, pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.